Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong article ni Mr. Rigoberto Tiglao. Post niya. Title is the Ombudsman post now the fallback plan to take out Sara? Sinasabi niya dito na pag hindi nila kayang tanggalin si VP Sara through impeachment, ito na ang gagamitin nila, Plan B or Plan C, Ombudsman ang gagamitin para totally matanggal na si VP Sara sa pwesto para hindi na siya mananalo sa 2028. So ito, opinion ito ni Mr. Tiglao. Ibasa ko, ipaliwanag ko, nasa inyo na kung paniwalaan nyo o hindi. Ako, malalaki ang respeto ko kay Mr. Tiglao. Pinapalo ko yung kanyang mga opinion. Sabi niya, I was surprised. No, I was shocked when the Judicial and Bar Council released the list of applicants for ombudsman position and included Annalisa Lugan. She has been President Marcos Jr. Deputy Secretary for Legal Affairs and before that a partner in the MOST, M-O-S-T law firm ito, meaning Marcos Ochoa Serapio Tan. MOST Law Office founded by First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, may naunang post ni Mr. Tiglao tungkol dito ng kanyang manok. Ang nakikita niyang susunod na ombudsman, ito si Annalisa Lugan. If appointed as ombudsman by President Marcos, Lugan could play a crucial role in the Marcos Romualdez ambition to retain power beyond 2028. Since the ombudsman serves a fixed 7-year term, the two would also not suffer the kind of persecution disguised as prosecution that former President Gloria Macapagal Arroyo suffered under Benigno Aquino III administration. Okay. So, sinasabi niya, malaking tulong ang ombudsman. Sample, ang Marcos administration maka-appoint sila ng ombudsman na tutulong sa kanila. Pag naging presidente si VP Sara by 2028, hindi sila basta-basta magagalaw kasi ang ombudsman kanila. So yung nangyari kay President Gloria Macapagal Arroyo, pag upo ng Aquino administration, kawawa. Si Jim ay kinasukasuhan hanggang na-house or na-hospital arrest siya. So ito yung sinasabi ni Mr. Tiglao. With the impeachment attempt against Vice President Sara Duterte buried ignominiously, wala daw, nalibing na yun. The Marcos Romualdez camp seems to be preparing a Plan B or Plan C after the failed charter change effort last year. Weaponize the office of the Ombudsman. The strategy is twofold: death by 1,000 cuts and digging up dirt that the House minions of Speaker Martin Romualdez could never uncover on their own, even in 1,000,000 years, for future impeachment complaints after 1-year ban. Okay, so isummarize ko na lang ha. Itong sinasabi ni Mr. Tiglao, pag mailagay ng Marcos administration ang tao nila as ombudsman ngayon, may hantulad sa nangyari noon panahon ng Aquino administration na ang nailagay nila na ombudsman si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Okay? Si Vice President Gigomar Binay noon
siyang may pinakamalakas na rating na magpresidente papalit kay Pinoy. Kaya lang, sa pamamagitan ng ombudsman, sinampahan nila ng sangkatambak na kaso si then VP Jejomar Binay. At dahil sa grabing demolition job, okay, ito, yung mataas na rating ni VP Jejomar Binay noon, 41% noong 2014. Na ipababa nila ng halos 20% na lang noong 2015 dahil sa mga kaso-kaso sa ombudsman. At nung botohan na, 13% lang ang nakuha na boto ni Jejomar Binay. Natalo siya. Hopefully, mabuti na lang nanalo si Tatay Digong natin. Kasi ang kandidato ng kandidato ng Aquino administration, si Mar Rojas, tinalo siya ni Tatay Digong. Okay, so kung ano ang nangyari kay Jejomar Binay noon, ginamit nila ang ombudsman para bumaba ang rating ni BP Binay, baka ganun din ang mangyayari kay BP Sara. Pag hindi nila ngayon matanggal si BP Sara through impeachment, kasi nga nakabaon na ang mga senador niya sa Senado na mag-acquit sa kanya sa kahit anong impeachment case na dito nila babanatan sa ombudsman sa pamamagitan ng kaso. Hopefully, maipababa nila, ma-destroy nila ang credibility o ang imahe ni BP Sara sa pamamagitan ng sangkatambak na kaso. Yun po ang opinion, idea ni Mr. Rigoberto Tiglao. So, nasa inyo. Ako ay opener ito, babantayan natin kung anong mangyari. Tingnan natin kung sino ang mapipiling ombudsman. Ang Judicial Bar Council, sila ang pipili. Ngayon ko lang nalaman, ito, ang Judicial and Bar Council, sandali it's composed of Supreme Court Justice, merong representative sa Congress, merong representative sa ang Justice Secretary, member pala ng Judicial and Bar Council Sa 7 member ng Judicial and Bar Council, 4 daw ang appointed ni President Marcos Jr. So sinasabi ni Mr. Tiglao na malaking chances nang pipiliin ng GBC yung manok ni Marcos Jr. dahil may 4 siyang appointee. Ito, mga opinion lang ito ni Mr. Tiglao. Bantayan natin ang panawagan ngayon ni Kipi Chu. Tayong mga netizens, mag-submit ng ating comment doon sa survey form ng GBC para maanohan nila, marinig nila ang sentimento ng taong bayan. Hopefully na ang maisubmit nilang mga pangalan yung patas talaga na walang kinikilingan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Sa ngayon, ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa area sa akong ayaan nga balo, so gitagaan ni siya og ipatanom sa iya nga kape, gitabangan siya. So mao na ni ang iyang area nga katamnan og kape nga 300 ka punuan. So kining among natabangan na sa kape 25 na ni ka pamilya ang nananom og kape, ug ang natanom mo na nga kape 12,105 na kasidling. So daghan na gyud. So mao na ni ilang gitanam mga kape.
So, mauna ni si Junil og Miko ang nagtabang sa pagtanom sa kape. So daan purburais ang yuta kay daan man siya daro man ni. Mukid kaayo nga yuta og daan pod hinlo. Kayo nagkatag-og kape. Oo. Katanam nako karon. Oo. Sa Ginoo salamat.